ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga igala mayong adlaw ka natong tanan og welcome din sa ito panaguban sa itong tulumanong tampayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga igala. Yes, mga igala no. Today is Monday, mo na nakabarong takaron mga igala. Every Monday mga igala under sa civil service rules mga igala is dapat naka-Filipiniana outfit me. No, or sa first Monday mo na itong mga ASEAN inspired na mga kasuotan mga higala, no. So kinahanglan jud na mo pod na mo sunod pod diri pod, no. Anyways mga katambayan, no, kamusta no, gipangulan na ba mo diha, no. Ingon ba sa kaning kuan ingon sa DOST Pag-asa mga higala na makasinati kita pag-ulan, no. Siguro na nay ulan mga higala, no. Nagi mga pag-ulan jud mga higala nga sinatian karon sa itong mga kaubanan diha, itong mga kasilinganan diha, no, o guban pa, hopefully, no, okay pa mo ko, no, pamingog, bantay-bantay, gano'n mo permit, no, diri sa tuwas Davao City, mga higala, no, tuwang kano na, no, monitoron na to ang Davao City Disaster Risk Reduction Management Office, or nanadiratanan mga advisories mga higala with regard sa baha o kanang mga water levels sa tuwang mga sapa, no, nadiha mga higala, no. So kung na ninyo, monitoro na ninyo, or kung gusto man ninyo kanang latest pang update mga higala, ikuan ninyo sa inyohang mga kuan, sa inyohang mga barangay officials, no. That's when yung mga barangay officials mga katambayan, no, aron nga dili mo makuan, no, dili mo ma left behind, pero bitaw mga katambayan, no, mas importante nga maminaw kita sa to mga barangay officials gid mga higala, no, panahon sa kalamidad mga higala, panahon sa mating ulan, baha ba, landslide, no, aron nga dili pud ta maalaot pud, no. Okay na. Dari mga higala, kung dili man ka makakuan, dili ka maka anong tawag niyan, no?
kanang kung dili man ka makuan sa matrap sa baha, no, pero kahit kag ulo kag ginang preemptive evacuation makamulta gid ka. Oo, naman tay ordinansa na ibalik-balik ko ginato nga natay ordinansa na, no. So ayaw gid mo pag ginahig ulo, no? Maginahig mo ulo ayaw. Joke lang. Anyways, mga katambayan din hita, no, last week na nadakpan na usa ka mga ginikanan mga higala, no, usa ka bayaw mga higala dito sa Lupon mga higala, no, kunasa ilahang ginabiktima daw, ilahang mga kuno na ilang gina-involved, gina-drug nila sa online sex trafficking mga higala, no. Mo tong ginakuan karon ni sa atong National Bureau of Investigation mga higala, pero unta, no, dili anta magbalik-balik nga problema, no. Lain kay, although ato mang nakuan din, di ba, last Friday ato ang na present, no, atong na papukan din itong katulagi sa kalisod, no, walay angay nga kuan, wala sila'y trabaho nga makuha kay silotas na siya, siloso po na yung bana, tapos every kuan 1,000 daw ilang makuha daw ko, no, pero mo ni kan pabaliktad mga higala pud man sa for example, actually karon sa move karon sa Kongreso mga higala, no, sa pag-approve sa 200 pesos na additional sa kining additional sa mga minimum wage earners mga higala, basin, no, nga managhan pa ang mga jobless, no, managan ang jobless mga higala. It's because walay lain ng kuan, walay choice, no, ang ato ang mga companies but to retrench mga higala. It's because di nila kayang operational cost ana gina, no. So kani ko kasi madugangan pa ni sila mga higala. But anyways, dito balik ta sa tong kuan, no, sunod na to na isgutan, no. Karon nga ingon ani ang nahitabo mga katambayan, no. Padayon nga monitoron sa tuang National Bureau of Investigation, no, ang Davao Region kung napa ba nino kay murag nagato sila nga napagyud, no, napagyud diri, ang especially dito ni sa mga hilit-hilit na mga barangay na sa Maton dito sa may barangay San Jose sa may Lupon, no. Hinay kay ang data pero nakakuan sila, no, Starlink siguro ang ilahang internet dito. Anyways mga higala, to paminawan mga higala, no, ang pahayag ni National Bureau of Investigation 11 Regional Director Attorney Arcelito Albao mga higala with regards sa ilang pagkabuhaton mga higala, no, sa uban pa nga mga posible nga mga online sex trafficking din mga higala. Paminawon na to. Sanay naman kami ganito manghuli, basta once na na-locate namin and nalaman namin na yung mga ganitong violations, especially mga bata, tina-traffic, kaagad namin ina-actionan. And sinusigurado namin na ang mga kasong pinapile namin is airtight, no? Hindi makakalabas itong mga ganito. For how many times na namin ginawa ito, naging convicted yung kadalasan ng mga pinapile ng NBI. No? Kasi kami sinusigurado namin na hindi na ito makalabas. And based doon naman sa mga bata, sinusigurado namin na continue yung pag-aaral nila sa tulong ng DSWD. Are there more sex trafficking then, just like this? Marami pa kaming minomonitor and sinosurveillance dito sa Region 11. Baka may susunod pa na ganito. And we will assure na lahat ng mga ganitong may gawain ay action na namin. Kukulong namin, no? Sa mga parents na may ganitong ginagawa, itigil nyo na. Kasi alam namin kung saan kayo hanapin, no? Alam ng NBI kung saan kayo hulihin, saan kayo hanapin. And hindi kami titigil na lagay kayo sa kulungan. So, usually ba yung mga perpetrators parents or teenagers na Most of this sa mga na-read namin, mga parents, no? Mga parents. Meron din namang hindi mga parents, pero mostly mga relatives. Like auntie, uncle. So yes, first in Davao or na case? First na ganitong kaso, no, na online sex trafficking. Sila lang talaga tatlo? Itong sa kaso na to, silang tatlo ang ano namin nakuha na ng mga evidence. No other family members involved?
Walang iba No aside other family members kasi sila lang andun, no? During kasi entrapment nga to and search warrant operation. Sila lang andun, no? Live yung, naka-live pa nung pinasok namin. Ay, So sir, itong isa, ang asawa niya dito sa Davao City, tama po ba yun? Based on our discussion, yes, told me. Okay, hinahabol din po ba? Habol din po ba niya? This time we have to apply for ladies as well. So like kung mag-show sila, so isang bata lang, tapos maraming manood. Depende sa client, no? Kung gusto ng client, magbayad siya. Kung gusto niyang pasayan lahat ng mga bata nandun, pwede. Sa isang room lang yan. Tapos siya yung magdi-decide kung anong gagamitin na sex toys o anong gagawin ng mga bata. Sir, Of course, with the consent nitong Parents. itong tatlo. No? So, andun sila. What other kinds of like package, like pasayawin, tsaka ganito, one package? Depende doon sa nila, sa agreement nitong mga parents kung anong ipapagawa. So it depends. Sir, sabi niyo entrapment, so may Kami ginamit mismo ka? nag-post as a poster customer. Okay. And apart from that, meron kami search warrant din nung pinasok ito. Are there a bigger organization behind this kind of? Do you think merong bigger organization behind this? Meron siguro kasi this is an international group. No? Kasi ang mga unang-una nga, ang mga parokyano dito, mga nanonood, mga foreigners, hindi Pilipino. Kasi mostly mga Pilipino mahirap hindi maka-appoint na manor dito. At the same time, tayong Pilipino, parang ayaw siguro natin mga batang 4 years old, 9, 11 na, di ba, pinapasayaw natin. Mostly ganyan sa atin. So, mo to mga katambayan, no, ang pahayag ni Attorney Arcelito Albao, mga igala. So, kanimong good mga igala, this kind of kaning ginatawag ito nga transnational crime, no, trafficking, human trafficking, mga igala, no, online, sexual trafficking, mga igala, no. It's a worldwide problem na siya mga katambayan, no. So, dili na yung Pilipinas ang nagkuhan, pero mo lagi na dili sa Pilipinas, ang isa sa mga dahilan is kalisod, no, kalisod jud, no. Now, kung mo na perminti nagatulak sa tuwa mga maghimo ka ng mga illegal, and then the worst, damay pa na to itong mga anak, ibang usapan na yan. Ibang usapan na yan. No? So, at dapat lisod ni siya it's because ang kalisod, no, mo na isa sa mga daghan mo gud klase sa kalisod mga igalat chon. Sa akin, unsa ang klase kana ang atong assignment. Kana ang atong assignment. Unsa dapat ang usa mga klase pero bitaw mga katambayan ay kanang isa sa mga kinahanglan nato kanon ba no nga. For example, unsa pa gid ang root cause no mo dapat atong kuno sa tong kami na trabaho sa gobyerno pero dapat katong mga policy makers, mga researcher, unsa ba gid ang punot dulo sa kalisod, no? Actually, ang punot dulo sa kalisod is nagmahal na pamaliton. Nagmahal nga mga bayro nun. No? Bisat kapila pa nato na patasan ang sweldo sa mga mga mamumuo. Magpabilin diha po ng kalisod. No, kay ngano? Ano magpabilin ng kalisod? Mahal ang pagkaon. No? Ni mahal ang pamasahe. Mahal ang mga serbisyo. It's because of ang punot dulo na presyo sa lana, di ba? Kung magmahal ato makuha na kada kuan mo na to mga igala, no, tayo daghan og supply pero mahal ang logistics, gamit mo ng gasolina, di ba? Why not ato sa una-una, why not una-on kaya it's about time, no, sa una di ko musugot pero right now murag it's about time kay kapila na ta sig taas og sweldo, kapila na sig taas og kuan. Pero magtaas gihapon, no? Kulang gihapon. 'Di ba? Wala to ang dapat na nang hunaw sa mga policy makers, mga igalaw, sa mga implementors, no? Suggestion ko lang po no? Nga tutukan kung unsa ang puno o unsa ang ugat sa problema. Pero hindi na ako mag-tell, no? Anyways, mga katambayan, balik kita umalang sa importante pahinumdum nga ito si Bianan. Balik kita mga igala dito sa ito panaguban sa tutulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Yes, mga katambayan, no?
kuan na no, nagsugod na ang brigada eskwela karong adlaw, no. At anyways, mga katambayan, no, isip pagpangakan ni siya mga galang brigada eskwela, isip pagpangandam na siya mga galang, no, sa pag-abri sa klase, no, nga pag abot gyud sa klase karong June 16, so simana na di ay, no, kay wala na sila'y angay buhaton kundi magsugod agad ang klase. Well, naman kung isa na may garang panahon, no, especially ka ng bahaunon, maunahan og tingulan mga gani, bahaon ang ilahang classroom, di siya maandam. Okay, di siya maandam dahil during sa opening sa klase, sa buhaton sa mga estudyante, sila pa yung manlim. Kasi ito sa mga bukid-bukid, ha, sa mga bukid-bukid sa unang panahon. Karon mga igano, di na sila angay mo kay daghan na kayo mag-volunteer, no, ilang i-adapt na yung mga organization, mo adapt sa mga schools, no, nga mo paano mo limpyo, mo repair sa mga minor repairs, no, like sa mga bangko, no, nga nag-italicize na. Di ba? Ka-italics sa mga bangko o unsa pa ba na, no? So daghan pa sila og kanang mga angay nga kuno, no. So kana pod mga katambayan, no, mao po na isa sa mga nakakuan pod, no, nakadako og kaning ko kinamay magbayanihan man ang mga magbayanihan man ang mga unsa ni mga tao, no, para sa brigada eskwela. Pero actually karon mga dili brigada eskwela nga atong isgutan kundi baliko na totong giingon ni Sir Dodong Atilio with regards na sa giingon na wala nay senior high school daw or tanggalan daw senior high school or madugangan daw ang senior high school, no. Actually na isgutan na mo ni last time mga igala, no, and I think it's still relevant mga igala do to discuss this matter mga igala kay tungod daghan gyapon nagapakatag, no. Actually mga igala namang goy mga namang goy mga move karon ang Department of Education mga igala, no, kun asa nagahimo na sila kaning mga pilot testing mga igala sa mga eskwelahan, no, private man o public, no, na ang imbis 4 tracks nahimo na lang 2 tracks, academic and textbook na lang gid mga igala ang ipangtudlo ang no. Tapos na isa ka school din sa may sa may bangkal mga igala, no, nga usa sila sa mga mag-pilot testing for this kaning bag-ong nga under sa matatag curriculum. So mo na ilahang mo na ilahang ginahimo karon, no, nga pilot testing mga igala, no, nga usa core subjects na lang puros daw. Tapos napaingon na core subjects lang daw sa ang itudlo sa grade 11, then sa grade 12 nanadiha ang katong mga nanadito mga electives na pwede pilion, no, sa atong mga estudyante. So daghan og kanang mga hungiho nga na may gala. So dili nga mga igala tubag ni Sir Dodong Atilio na ato paminawon mga igala kung unsa ba gid and karon mga igala, no, well pilot testing pa man daw na sumala pa niya nga magdepende daw, no, magdepende daw ang kung i-implement ba ni or dili nga 2 tracks lang, no, sa depende daw ni kung unsang resulta. Anyways mga igala, na to mga igala, no, tigpamaba sa Department of Education 11 na si Sir Dodong or Janelito Dodong Atilio. May naon na to. This coming school year 2025-2026 is magsugod na ang pilot para sa mga senior high school, no, on the kanina ginatawag na to nga matatag curriculum, and part of this is katong atong pag-merge na sa ubang mga track, no, from 4 ihimo na lang to from katong ubang mga tracks like UMS, STEM is iisa na lang sila into academic track, and then ang isa is textbook na lang. And right now murag na yung mga possible na dili pa magdawat o na yung mga ubang mga private schools na dili na magdawat o grade 11. It's because of this. Can you enlighten us, sir, with this? That is correct. School year 2025-2026 is the piloting of what we call the strengthened curriculum for the senior high school. Pero konteksto sa. When you say piloting, experimental stage pa na siya. But pasabot, dili pa ni assurance or guarantee kini mahitabo karon nga strengthened curriculum piloting. Before I will crystallize what this means.
it does not mean that this will mao na niya mahitabo sa sunod katuigan. So whatever will be the effect of the piloting will be the basis of the decision of the department if we really will have to constrict the tracks, the senior high school tracks, or we will go back to the currently utilized scheme. Ang nahitabo magod sa mga pilot schools, ang katong dili pilot schools will continue to be using the currently utilized senior high school scheme. Ang upat ka mga tracks, kining academic track, kining technical vocational, sports and arts, will now be reduced to 2. Ang tawag niya na sa duha, katong sa academic o katong ang technical vocational nato will now be called no. I'm para di ko sa iyo pag kung ginabasa ning ato ang dokumento kabahin nani. So strengthen senior high school curriculum, 2 tracks na lang, academic o technical professional, or we call this Tech Pro. Oni ka itong naka-focus actually sa technical vocational track, no? Kadtong dili included na ani will become electives. So murag parte na lang sila sa duha ka mga tracks para ma-streamline ang atong senior high school program. But this will only run for few schools here in Region 11. Katong pilot schools nato, no? We have the schools already. I have the names, but I'm not at liberty yet to make this public. Pero sa nag-announce I think ang UM Tagum, nag-announce na sila. Sila, ilang announcement, pero Davao, DepEd Region 11 will not make the official announcement yet. Sa private schools? Not ay private schools, not po tayo public schools, no? Makapila na sa tanan. Okay, sige. Depende maganda sa size sa schools division office. For example, Davao City, dako siya nga schools division office. So ubay-ubay ang eskwelahan. Inganing distribution, kung small ang school division office, usa ka private o usa ka public. One public, one private. Kung medium ang size niya, referring to the area coverage and the number of schools, kung medium, 1 private and 2 public schools. Pag large, 2 ka private o 3 ka public schools. Kung very large, 2 ka private o 3 ka public senior high school. Sa Davao City, sir, asa siya na-belong? Sa very large? Ang Davao City, very large. So, 2 ka private o 3 ka public senior high school. Yeah. Again, let me reiterate para there will be no misunderstanding with respect to the implementation of this. Piloting pa lang po ito. And this is not the mirror already of what will transpire in the years coming. Whatever will be the effect of this, whether will this be good or will this be bad or not, then that is going to be the basis of the decision of the department. If we will continue with the current flow or current system, or we will literally change it to the strengthened curriculum. In terms of kaning implementation sa kaning pilot curriculum, sir, kisa may mag-implement ana ang school or ang DepEd region ba? No, we have the kining design of how to do it, and then DepEd will monitor kung unsay epekto ana dito sa eskwelahan. Ang input po sa school is very vital. Whether basig moingon sila wa may hinungdani or moingon sila, uy, very good ni kayo. Manang
kinahanglan namo nga i-involve yun ang mga schools katong implementing schools. So meaning, sir, for example, in terms sa kaning ginatawag na to nga elective, si school ang naay liberty kung unsang elective ang ilahang i-offer. Ano, not a specific good list. But depende maguna kung unsay gusto sa bata asa siya padulong. So, mo ni sir tungkol nga pwede ang bata ang mamili kung unsa nga elective subject ang ilahang i-enroll. This is part of the design. Tanawa na to ni kung epektibo ba siya o di. Daghang na worry kasi daghang teachers ang mawala ng trabaho. It's because katong subjects nga ilang ginatudlo during the recent But of course, we have to balance everything. No? It does not mean that by freedom of choice, we have to balance. Kasi piloting every part of the effort is vital. So kung pananglitan, tanaw na to, dili siya appropriate, then we'll discontinue that. Pero balik sa pangutana, bata ba'y mo pili o ang eskwelahan? Parte na sa mamahimong i-clarify unya sa dagan ani nga program. So na consultation na buhatan na ni sir? Of course. Ang worry man gud na part sa teachers kung bata ang ang mamili sa elective, basi katong subjects nga ilang gitudlo sa karon nga mga kuan, gamay lang og mag-enroll. It's because vital good before magod mo decide, vital ang pagkanta kong survey for the schools. Importante na siya kay kung dili mo kanta kong survey ng school, dili pod niya ma-determine kung unsay dapat niyang i-offer. Namagoy freedom sa pagpili kay importante for a public or private school nga dili usik bitaw kadtong iyang ipang-offer. So magdepende po siya unya sa response sa kliyente niya which are mga kabataan ato. That's why survey is important. Kay kung panaglitan mo offer ka din og mao ni nga padulong sa pagka-teacher unya wala kay facility, wala kay eskwelahan, wala kay HEI sa higher educational institution sa palibot na pwedeng mag-pursue dito ang mga kabataan, and that will be futile. So it's quite important. No? Para sa mga eskwelahan, let me remind you, before you decide, you have to make sure, you have to ensure that a survey is conducted to determine o si pulso sa inyong mga bata. Anyway, kung kayo naman mo na nag-operate naman mo taon-taon, kabalo na mo kung sa pulso. Pero much better lang gihapon, you have to really know. Labo na itong mga umabotay, no? Katong musuluray pa grade 11. Muna importante kayo. So, as to the question, will the school decide or will the kids decide? It's being decided already prior via the survey. Usually nag-aaray ani sa mga private school kay sa public school item naman na sila diha na schools, di ba sir? Murag referring sa teachers. Oh, sa teachers, di ba? Kay whether na estudyante o wala, nagyapon sila sila. Pero ang private schools sa upanan na probationary pa tapos upay pagsulod nila na implement ni siya. So, ang ilang employment is dependent sa number of enrollees. Yeah, okay, that's actually correct. Thank you po, sir. So, mga katambayan, no, ang pahayag ni Sir Jenielito Dodong Adili, ang tigpamaba sa Department of Education Region 11, no. So, pilot testing, no? So, pero ang kuha na to din dili madugangan og duha ka tuig ang senior high school o dili pod grabe na po nang kunay. Nag-move na gani si Jinggoy Estrada gani nga tanggalon na ang senior high school. Actually, well, daghan og kaning debate about ana sa kaning kuno nga naging successful ako per se ako diri sa maong career na ni, no, without senior high school sa mong panahon. But kinahanglan po nato mo kuan, no, kinahanglan po nato nga mo habol pod sa ubang mga nasod pod, no, with regards sa kuan, with regards sa kaning level of education mga igala. Actually, mo lagi ni problema pod kay wala pa nato na kuan, no, wala pa nato na unsa ni na solve tong mga problema kaniadtong problema sa reading comprehension,
no, nga still daghan gihapon hantod karon mas ni taas ang problema sa to reading comprehension. Why not ngingon ana? Pero actually dili siguro na to na mabasol sa system of education po, no. Or well, siguro na factor, but ang po natin sa attitude po sa to ang mga estudyante towards learning, and also the attitude of the parents towards the education of their children, no? Ano nakaingon ko na mga sa unang panahon imuhang nagiki anak nga dapat nimo tuduan, no, anak ang mga ginikanan very di man siguro tanan, no, pero ako mama gusto giniya makatuon yun, no. So ang katong style sa mga ginikanan na sa una sa mama, no, nga pachuturan jud ka, di ba? It's because gusto niya nga mas masabtan, no. And siguro barato pa sa una pud good, no, or nalanggiyo ba mga tao nga especially sa kuno nga dili can't afford sa maong estilo sa pagtudlo mga higala. But then again mga higala, no, it's a perennial problem na no kanang about sa reading comprehension, no. Awa na sa kuno social media mga higala. Dili magkadimaw ang mga comment section, no. Nayuban dira siguro trip lang, sarcasm. But there are other kuan gid mga higala mahalata gini mo mga higala, no. Well, sa basic English kana bod, no. Na may uban mga higala na bugo sa di siya bugo. Mahina sa basic English, but they are sharp in their mga higala, no, in their answers sa ilahang lengguwahe. But kung di siya English, pero napoy ba mga hard sa English, but no, dili pod mo tumong sa pangutana, no, not responsive, no. So mo na may gala sa kanang nasa to reading comprehension, no. So pero it's about time pa rin, no, nga nagahapon ng senior high school, no. Dapat nagahapon ng senior high school, di dapat na to natanggalon na karon, no. Kay number 1, ingon si Senator Jinggoy kuan daw kaning unsa ni kaning burden daw sa mga parents. Why not i-address nato, no, kay napapanamay estudyante or wala burden ang mga ginikanan jud, no, especially sa mga nagmahal pa maliton, mahal nga mga nagpahal ang mga serbisyo, di ba? Why not target the root cause of the problem, of the burden of the parents, which is unsa moto para sa kanina sa akong giingon ang kanang lana mga higala or kanang gasolina or fuel, no, mo na isa sa mga kuan. Why not kana ang targeton kaya nato pud, no. It's about time siguro, no, nga testingan nato review, no. It's about time, no, na testingan nato na og review mga katambayan. Kung di nato na testingan og review mga higala, no, kay sige tagkuan o sige kay kulang ang sweldo sa kwan. Atong ipasa na 200 pesos across the board. 200 pesos across the board. Paguman, taas siya pang pamaliton. Kulang ra gihapon ng sweldo. No? So, why not nga kanang sweldo ninyong gihatag instead na ikuan dito sa root cause sa problem. Di ba? Pabaratuhon ng mga pamaliton. Pabaratuhon ng kuan, syarog mangan pa na, manreklamo pa na, di ba? Kay ang kuan manggod karong sistema ginakaon lang sa inflation ng ato ang mga salary increase. No? Tapos the more nga kuan under sa train look mo sita sa sweldo, mupasok na sila dito sa katong kuan, ay di magka-tax pa sila. Di ba? Why not? Sugdan na og unsa ba na ang purpose sa oil deregulation law is to promote affordable fuel, no, to all. Affordable fuel, no, kay tungod na competition, no, sa naman inuuni nga imbes naglumbaan na yung paubusog presyo, naglumbaan na yung pasaka, di ba? Why not? Kanina po natong studihan
Tanawon lang good. Pilot testing ra pod no. Kaya kung ilabtan ninyo ng senior high school, no? Patasaan na to ang senior high school na burden daw sa mga ginikanan, no nga, which is para sa kuha, it's about time, no? It's about time na gid mga higala na mukuhan gid ta dira nga level mga higala, no? Nga siguruhon din nga makuhan gid, no? Mahanay, no? O kanang kaysa naman sige na tagpataas og kining suhulan sa mga minimum wage earner, pero ang kuan po na ang sakripisyo, ang kuan po na ang balik po na daghang mawalaan og trabaho. It's because mananggal ang ato ang mga mananggal ato mga kumpanya kay tungod di na kaya ang operational cost, pulihan na lang makina, no? Kay makina, may pa makina kay overtime pila ra ka tawo imong suhulan, no? Di ba? Why not ka na? Well, suggestion lang. No? Kinsa ramang budgot ta para tuuhan, di ba? Mora na ako pa. Anyways, mga higala, wala tayong oras sa ngalan sa Tibok Persa sa DXRP Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao, mga higala. Ako yung nakauban, Armando Feniquito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hangtod sunod o sabdag. Salamat o mayang adlaw karatong tanan.